Wala kang katulad aming Panginoon, wala kang katulad aming Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba. Come on, yung pinakamalakas natin na palakpak sa ating Panginoon. Sige po, yung pinakamalakas na papurit pagsamba sa tunay at buhay na Diyos, aming Diyos. Father, we celebrate your kingship and lordship in this place. We enthrone you, Lord God. And to Him who sits on the throne, be glory and honor and power and all praise in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Sige po, yung pinakamataas na pagkilala, na pagsamba sa tunay at buhay na Diyos. Come on! Purihin po kayo aming Diyos. Sige po, makakaupo na po tayo. Sige po. Malaya po tayong umupo at makapakinig ng salita ng Lord. Meron pa pong mga upuan dito po sa bandang unahan. Sa bandang likod po, kung maaari lamang po, i-occupy natin yung medyo loob ng sanctuary. Yung mga ushers po natin, baka pwede silang pakiguide na hanggat maaari, hanggat hindi napupuno yung gawing unahan. Dito po tayo naisin nating umupo para makapakinig ng maayos. Ayan. So magandang hapon po ulit. Sabihin mo sa katabi mo, magandang hapon. Masaya ako na nandito ka. Masaya ba talaga yung katabi mong nandito siya? Baka mamaya, parang hindi naman. Ayan. So, alam niyo po, ang prinsipyo ng isang Kristiyano or sa atin po dito sa church, tayo po ay makasamba pa lamang sa Diyos, punong-puno na tayo. Amen? Sino po dito habang sumasamba kanina, parang nag-uumpisa pa lang ang worship, parang busog na busog na. Alam niyo po, yung pagsamba natin sa Lord, yan lang po yung maibibigay natin na pagkilala sa Kanya. Hindi kinakailangan ng Diyos ang abilidad mo. Hindi kinakailangan ng Diyos ang lakas mo. Maging ang talino mo. Darating ang panahon po, no? Pag-uusapan din natin, basura lahat yan. At hindi yan ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay pusong dalisay na pag sumasamba sa Diyos, tinitignan mo yung sarili mo na ikaw ay nailigtas dahil sa biyaya. Yung kanina pong inawit nating sukdulang biyaya, wala po talagang ibang paraan para maligtas ang tao kundi sa biyaya ng Diyos. At napakayaman po ng biyaya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay naririto dahil sa biyaya. So paano tayo dapat makikitungo? Sa biyaya din po. Ano? Ayan, so sa hapon pong ito, ang atin pong pag-uusapan, ang ating topic po ay Risen King and the Returning Lord. Ayan, parang yung dating sa iba parang mabigat, no? Ang muling pagparito, yung second coming, no? Babalik ang Diyos hindi bilang isang alipin na papatayin, no? Babalik ang Diyos bilang hari, babalik ang Diyos bilang makapangyarihang Diyos. So sa hapon pong ito, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Philippians 3:10-11. Inaaniyahan ko po kayo ulit na tumayo sa pagbasa po ng ating salita or salita ng Diyos. Sabi po sa Philippians 3:10-11, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if by all means I may attain to the resurrection from the dead.
no? So napakagandang patotoo ni Apostol Pablo na by any means, makuha ko lang yung resurrection na yon mula doon sa kamatayan. Manalangin po tayo. Aming Diyos, sa hapon pong ito, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Tunay na makapangyarihan ang salita mo, Panginoon. Higit na mas makapangyarihan ka, O Diyos. At sa hapon pong ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, sa pagkilala namin sa risen King, sa magbabalik na Diyos, sa magbabalik na Panginoon, Father God, hayaan mo na mas maunawaan namin yung nais mong iparating sa amin at ano po yung mga paghahanda na dapat po naming gawin habang kami po'y naghihintay sa muli pong pagparito. Purihin po kayo aming Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon. Sige po, upo na po tayo ulit. Ang pag-uusapan po natin ay hindi isang bagay na ititake natin siya bilang isang mababaw na topic. Kaya po, I encourage everyone to listen carefully because this is not a topic na pwede na lang natin ipagpawalang bahala. Do lahat naman po ng itinuturo sa pulpit ay dapat nating maunawaan. Pero ito pong topic na ito ay ma-establish sa ating buhay. In Acts 1:11, ito po ay senaryo kung saan nag-ascend na ang Panginoong Jesus after ng kanyang muling pagkabuhay, umakyat na siya sa langit physically. No? Sino po dito tinanggap ang Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Maliwanag po yun sa inyo? Kasi po kung yan po ay medyo malabo sa inyo, medyo malabo po yung returning Lord na pag-uusapan natin. Madali sabihin ako ay mananampalataya ni Kristo dahil naniniwala ako kay Kristo. Dahil nag-one verse ako. Pero yung literal na siya ay umakyat at kung paano siya umakyat, ganun din siya babalik. Sabi po sa Acts 1:11, basahin po natin. Men of Galilee. Ang nagsasalita po dito ay yung dalawang anghel na kasi ang senaryo dito ay nasa bundok si Jesus Christ. Nung siya po ay dahan-dahang umaakyat papuntang langit, yung mga alagad niya nakatingin sa kanya. Nakapako ang tingin ng mga disciples sa kanya to the point na wala na siya physically, nakatingin pa rin sila. At nung pagtanggal nila ng tingin nila, bigla silang may nakitang angels. Ang sabi ng angels doon, why do you stand here looking into the sky? Bakit kayo nakatingin? This same Jesus na nakita niyong umakyat, sabi dito, will come back in the same way you have seen Him go into heaven. This is not symbolic. Mga kapatid, ang pagpako sa Panginoong Jesus, ito pong cross na to dito ay makinis, no? Kininis yan, nakatornilyo. Pero kung titignan po natin yung cross sa pinagpakuan sa Panginoong Jesus ay hindi ganito. Yun po ay old rugged cross na pwede ka pang masalubsob dahil hindi man lang inayos, parang kinuha lang sa puno at ginawang cross at doon ka ipapako. Ang sabi po doon, kung siya ay literal na ipinako sa cross, siya ay literal na bumangon mula sa mga patay sa ikatlong araw at siya ay muling nabuhay, ganun din ang kanyang pagbalik. That is literal. Ang tanong, maliwanag ba sa atin na babalik ang Diyos hindi para ipako, kundi para maningil? We are very fond of saying na mayaman ang biyaya ng Diyos. That's true. Hanggat may buhay ka, pwede kang humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin ka, that's true. Pero mga kapatid, ang hindi natin naiintindihan, darating ang panahon that this cross will no longer powerful. Hindi habang buhay nandyan ang cross na yan. Dahil ang susunod, nakakatagpuin natin, ay judgment. At yun ang hindi naiunawaan ng iba na parang tinanggap ko si Kristo kaya ganito ang buhay ko, papetiks-petiks lang. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero nakakalimutan mo, babalik siya. Kaya po sabi dito sa Acts, bakit kayo nakatingin? In short, wala ba kayong gagawin? Tutunga nga lang kayo dyan? So, sa atin pong pag-uusapan, next slide, for the past 3 weeks, pinag-usapan po natin yung paid in full part 2. Ang una pong topic dito sa part 2 ay the resurrection power of the coming King. Na si Kuya Jojo, no? Tama, si Kuya Jojo ang nag-preach.
the resurrection power, may kapangyarihan po ang muling pagkabuhay. At last week, no, tinuro sa atin ni Kuya Glenn yung living for what lasts forever. Yung buhay mo ba ngayon ay parang living like a legacy or parang yung buhay mo ba ay kapaki-pakinabang na kung darating ang Panginoong Hesus ngayong araw, sure ka na mapapasama ka doon sa rapture. Wag mong tignan yung katabi mo. Hindi kanya kayang dalhin. Kahit anong laki ng katawan niyan, hindi kayang bitbitin. Pero yun po yung dapat nating isipin. Ito bang buhay ko na to, dapat ba to sa harapan ng Diyos? Na kung ako'y mamamatay, mamaya bago ako umuwi, or pagka-uwi ko masasagasaan. Let's say for example, we don't know. Kung mamamatay ba ako mamaya, pag humarap ba ako sa pintuan ng langit at nakita ko ang Panginoong Hesus, ako ba'y makakatuloy? O sinayang ko yung biyaya ng Diyos? Next slide. Meron po tayong dapat tignan na dalawang katotohanan sa ating pag-uusapan. Let us establish this. The first one is, Jesus Christ is risen from the dead. Because there's the cross. The cross symbolizes death. The cross symbolizes the love, the agape. The cross symbolizes grace. Pero hindi po natatapos doon. Because the second unshakable truth is, Jesus Christ is coming again. Not a lamb to be slaughtered, but the Lion of Judah na maniningil. Sino po dito na singil na? Huwag po kayo mahiya. No? Sino po dito pag dumarating yung maniningil nagtatago? Bakit ka nagtatago? Wala ka pang pambayad. Kung ikaw ba'y sisaya sa atin ng Diyos, halimbawa pagbaba niya, o John man, nandito na ako. Ano sabihin ko, Lord, nananampalataya ako sa'yo? No. It will not work anymore. Why? Ang second coming is not about grace. My dear, mga kapatid, very explicit po binanggit ni Apostol Pablo na ang pagparito ng Panginoong Hesus, ang second coming is not about grace. It is about judgment. Kaya po uulitin ko, maliwanag ba sa atin na tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas? Maliwanag ba sa inyo na darating ang Panginoong Hesus hindi upang iligtas ka? Hindi lang upang iligtas ka. Tapos na yon. Naaparito siya upang kunin ang sa Kanya. But the question is, ako ba ay sa Diyos? Next slide. Without the resurrection, there is no gospel. Ano ipapahayag natin? Ano po ipinapahayag natin? Na si Kristo'y namatay, muling nabuhay, siya'y mayaman sa habag, siya ang ating tagapagligtas. Kung walang namatay sa cross, wala ka namang i-share. Because the power of the cross is the gospel, the power of the cross is Jesus Christ, and that is the resurrection. But hindi lang po natatapos sa resurrection. Without the return of Christ, there is no final restoration. Sino po dito ayaw mamatay? Sayaw at sa gusto nyo lahat kayo. Lahat tayo. Pumunta kayo sa sementeryo. No? Sabi ng nanay ko, anak, pumunta ka sa sementeryo. Makikita mo kung gaano kahiwaga ang buhay. Pagpasok ko ng sementeryo, pagtingin ko sa kanan, uy, ang haba nung nicho. Nicho yung pinaglalagyan ng kabaong. Pagtingin ko sa kaliwa, uy, 2 araw lang, namatay na yung bata. Habang naglalakad ako, 90 years old. Pagbaling ko sa kabila, 87 years old. Pagbaling ko dito, hala, kambal, hindi na inabot ng kung anong araw pinanganak, yun din namatay. Sino po dito nakakasigurado sa buhay niya, alam niya anong mangyayari mamaya? Meron po ba? Inahanda ko yung cross kasi Kasi kung may nakakaalam, nakahanda yan. Wala. Kaya nga nakakatakot para sa mga tao na alam ang kaligtasan niya pero hindi niya alam na may muling magbabalik. No? May mga tao dito sana magbalik. Yes, the return of the comeback. Babalik siyang muli. Pero nung ang binanggit, si Kristo ang muling babalik, bakit hindi ako ready? Bakit ako natatakot? Mga kapatid, resurrection, hindi lang doon natatapos because the final stage, yung restoration na yan, hindi po dito sa lupa yan. Sa langit po yan. Ngayon, tignan po natin, let us, himay-himayin natin, no? First, yung unang sinabi, the risen King. In Matthew 5:17, sabi diyan, do not think that I have come to abolish the law
or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ang nagsasalita po dito ay ang Panginoong Jesus. Nung sinabi sa kanya during nasa sermon yung naninermon siya, no? Sermon of the Mount, yung Beatitude sa Matthew 5, sinabi niya, naparito ako, hindi para wasakin yung 10 utos ni Moses, hindi para wasakin yung kautusan ni Moses. Naparito ako upang tuparin kung ano ang nasusulat. Nung tinignan nila, ano bang ibig sabihin ng taong ito? Para sa kanila si Kristo ay that time ay tao parang hindi maunawaan. Yung tinatawag pong law, yun yung po yung 10 utos. Yung prophets, yun po yung may manganganak, kasabsaban, dadalin niya ang kabigatan ng sanlibutan. Ito po yun, siya ang katuparan nun. Hindi niya winawasak yung 10 utos. Gaya po ng pagkakaalam ng iilan na, ay, wala na yung 10 utos sa New Testament. Hindi po ganun yun. Si Kristo mismo ang katuparan ng kautusan. Why? Sa Old Testament era, para maligtas ka sa kasalanan mo, sundin mo yung 10 utos, absuelto ka. O, isa-isahin natin. Sino po dito ang inuuna ang Diyos? Itaas ang kamay. Huwag po kayong mahiya. No, hindi po dapat ikayang pananampalataya. Very good. Sino po dito ang walang idols? Talagang Diyos lang talaga. Kahit asawa mo pa yan, Diyos lang talaga. Kahit nililigawan mo pa yan, Diyos lang talaga. Very good. Sino po dito yung nagsasabi na hindi niya ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang katuturang bagay? That is the 3rd commandment. Do not misuse the name of the Lord. Sino po dito yon? Okay. Pang-apat, remember the Sabbath day by keeping it holy. Sino po dito ang sumasamba? SND, okay? 5th commandment, honor your parents. Sino po dito ang gumagalang sa magulang? Sino po dito ang nakapatay na? Oo, tignan niyo yung tanong ko, ha? Dahan-dahan lang, naka-live tayo, baka 7, no? Hindi ko alam yung pagkakasunod-sunod na. Huwag kang mangangalo niya, huwag kang makikiapid, huwag kang mag-testify sa hindi mo nakita, huwag mong pag-iimbutan ang kapwa mo. Nagawa mo yung 10, absuelto ka na. Yon ang sinabi doon sa Mosaic Law. But then in the New Testament, merong nakagawa nun. Sabi nung binatang lalaki, yung lalaki, sabi niya, nagawa ko na po yun. Ano po yung kinakailangan kong gawin? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, sumunod ka sa akin. Nagawa niya? No. So, hindi siya naparito para i-condemn ka na hindi mo nasunod yung 10 utos. Meron kang na-miss na isa, sa impyerno ka mapupunta. Naparito siya para basagin yung tradisyon na masunod mo lang yung 10 utos, absuelto ka na. Kasi kung susundin mo yung 10 utos, tapos na. Madali na. Pero yun lang ba yun? Sabi niya, I have come not to abolish the law, but to fulfill them. Ano po yung sinasabi na prophets or prophecy? In Isaiah 53 verse 10 to 11, sinabi po dito, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer, and though the Lord makes his life an offering for sin, He will see his offering and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. Ang pinatutungkulan po dito ay ang kamatayan ng Panginoong Jesus. Pero by the time na sinulat ni Isaiah to, walang Panginoong Jesus na nagkatawang lupa pa. Nagbilang pa sila ng almost 700 years to fulfill the prophets, the prophecy. Verse 11, after he had suffered, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. Ito po yung natupad ng Panginoong Jesus. Sino po ang pinako sa cross? Si Buddha? Wala, hindi po. Sino po yung hinagupit ng 39 lashes? Kung may kakilala kayo sa mga binabanggit ko, ipakita nyo sa akin. Meron po ba ditong namatay, 3 araw muling nabuhay? Wala. Sa history po, tanging ang Panginoong Hesus lang ang dumaan sa ganong proseso. Siya po ang fulfillment ng prophecy. Malinaw na malinaw po yan. Verse sa Ephesians 1:19-21. Talon tayo sa New Testament. And this incomparably great power for us who believe, that power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ
from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. Based po sa binanggit ni Apostol Pablo, ang Panginoong Jesus po ba ay patay ngayon? Ano pong nakalagay dito? He raised Christ from the dead and he seated him at his right hand in the heavenly realms. Nasa langit ang Panginoong Jesus at nakaupo sa luklukan kasama ang Diyos. Far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Maliwanag pong binanggit na muling magbabalik ang Panginoong Jesus. And in Colossians 2:14-15, ano po ba yung pinagtagumpayan ng Panginoong Jesus? Tingnan po natin. Jesus conquered sin. And Satan, at the same time, he conquered death and hell. Kapatid, napagtagumpayan ng Panginoong Jesus ang kasalanan mo, ang gawa ng dyablo sa buhay mo, ang sting of death at ang walang hanggang paghihirap pinagtagumpayan niya. Yan po yung Christ power na na-demonstrate na ang sabi nga dyan sa Colossians 2:14-15, ihahalera niya ang kamatayan, ang kasalanan, ang dyablo, maging ang impyerno, hindi siya kinaya. But during that time, mga kapatid, ano po ang nakita ng mundo during pinapako si Kristo? The world see the cross. Sige po, next. But the heavens saw a king. Sa panahon na ikaw ay gumagawa ng kasalanan, sa panahon na ikaw ay sumasagot sa magulang mo, sa panahon na umiinom ka, nagiging addict ka na sa alak, maging sa droga, ipinapako mo si Kristo sa krus. At nung ipinapako mo si Kristo sa krus, ang nakikita ng mundo, sinumpa ang taong nakapako sa krus. Pero alam niyo po ang nakita ng langit? Ang nakikita namin ay hindi tupang hinagupit. Ang nakikita namin ay hari ng mga hari. Pinagtagumpayan ng Diyos ang buhay mo. Ito pong representation ng crown ng na wala, baka 0.001% lang ito ng ilalagay na ipapatong kay Kristo. Pero mga kapatid, time will come that this cross will not be powerful anymore. Darating ang panahon na wala nang kapangyarihan ang cross na ito dahil sa pagbabalik ng Diyos, hindi na po yun oras para magtiwala ka pa sa Kanya. Tapos na ang biyaya ng Diyos. Nakaabang na ang tabak ng paghahatol, ihahampas na lang, iwawasipas ng Diyos, pero hindi niya pa ginagawa. For what reason? May hindi pa nakakapagsisi. At pag dumating na ang gospel ay na-preach throughout the whole world, ito na ang panahon na kinakailangan ko nang ibigay ang hatol. Without looking with your seatmates, ask yourself, nasaan na ako sa aking pananampalataya sa Diyos? Kilala mo siya bilang hari, pero baka kilala mo lang. Siya ang hari kuno ng buhay mo, pero ikaw pa rin ang nasusunod. Hari-harian. Pero sino talaga ang may hawak ng buhay mo? In 2 Corinthians 5:17, I know that you're very much familiar with this. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. The death of Christ and the resurrection is not merely historical. Hindi lang siya isinulat ng mga Romano, hindi lang siya isinulat sa Latin, hindi siya nakalagay sa mga history books. This should be transformational. Ang tanong, nung tinanggap mo ba si Kristo, nababago ka or nabago ka? Kasi kung hindi, para sa'yo yan ay myth. Para sa'yo isa lang siyang alamat. Na anytime, kailangan ko ng Savior, Lord, tulungan mo ako. Then after that, okay na ako, Lord. Tsaka na kita tatawagin. If that's the case, hindi na transform ang buhay mo. Mali ang pagkakakilala mo sa the risen King.
In Hebrews 7 verse 25, sabi po dito, therefore He is also able to save the uttermost those who come to God through Him. Sino pong magliligtas sa mga gustong maligtas? Hindi yung cell leader mo. Hindi yung tribe leader mo. Even the pastor can't do that. Ginagamit sila as medium para may pahayag ang salita. Pero binanggit po dito, therefore He is also able to save the uttermost those who come to God through Him, since He always lives. Ang Diyos na ipinako sa cross, si Kristo, na inilibing sa ikatlong araw, biglang nabuhay, hindi po siya habang buhay na patay. In fact, umakyat nga siya at inihintay. At ano pong sabi dito? Dahil doon, kaya niyang magligtas. Kahit sino pa yung akala niya, hindi siya karapat-dapat iligtas. Alam mo po, sabi ni Apostol Pablo, sabi ni Paul, of all the sinners, I am the worst. Pero ang tanong ko po sa inyo, si Apostol Pablo po ba inaligtas? Kung sino pong naniniwala na si Apostol Pablo yung naligtas, sumigaw ng amen. Naligtas siya. Siguro naman, no? Kasi ang dami niyang sinulat sa sa New Testament. Almost kalahati po nun siya nagsulat. Kung hindi niya alam ang kaligtasan niya, ano yun? Ang dami-dami mong encouragement, pero ikaw hindi ka sure. Just imagine si Apostol Pablo po ay mamamatay tao. May nakapatay na po ba dito? O tapos tayo minsan nahihiya pa tayo na lumapit sa Lord. No? Again, please do not take it for granted. Kasi ang sabi nila, mayaman ang biyaya ng Diyos. That's true. Uulitin ko po mga kapatid, napakayaman ang biyaya ng Diyos. But grace, time will come, that grace will not work anymore. That's why in our age today, the church age, no? Next slide. In Matthew 28 verse 19 to 20, it says, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. This is the church age. After the church age, alam niyo po ba kung anong susunod? Sa history ng mga Hudyo, sa kanilang timeline, alam niyo po ba after the church age what will happen? Rapture will come like a thief in the night. Mapalad po kayo na nakakaupo kayo dyan, nasa lugar ka na may air condition, nakakapakinig ka ng salita ng Lord. Mapalad po kayo dahil darating ang panahon, darating ang oras sa ipagbabawal ang pakikinig ng salita ng Diyos, bawal kang mag-share ng gospel, bawal pumunta ng church. That's why you are very, no? Napakaswerte nyo na tayo, maging kami, napakaswerte na malaya pang naipapahayag ang salita ng Diyos dahil darating ang punto na ipagbabawal po ito. But some of us are taking it for granted. 9:00 ang start, darating 10:00, closing prayer na si pastor, uupo pa lang siya. Na para bang, kung ikaw ay naghihintay sa muling pagparito ng Diyos, baka mamaya, tataunin na ng Diyos, na yung pinakamaagang service siya pupunta. At pagpunta mo rito, ay, bakit, hindi ako na-inform na wala palang face-to-face worship ngayon. At habang ang iba'y na-rapture at nakatingin, sabi niyo, late. Late ka na, nagkapi ka pa. Pasensya na po, no, kung may natatamaan. No, it is not my intention. Somehow. People nowadays, especially in the Philippines, worshiping the Lord, listening to the gospel is merely a ritual or tradition rather than spiritual. Ay, mag-SND na lang ako kasi puyat ako kaka-basketball Ay, mag-online na lang ako, kaya nga may online Malas mo, ang rapture walang online.
Pero ano pong sinasabi dito? This is the authority of Jesus Christ sa ibinaba sa tao. During church age, ano yung kinakailangan nyong gawin? Go and make disciples. Darating ang panahon na hindi na to magmamaniobra. Darating ang panahon na wala na ito. Ano pong sabi sa New Testament? Time will come na ang lahat ay makakakilala sa Diyos, lahat ay makakapagsisi, and then the end will come. Kuya, pwede bang humabol? Conquest Wave 12. Kaya ko, kuya, kahit ako na lang muna mag-organize. Kapatid, patawad. Tapos na ang habag. Oras na ng paniningil. Kuya, sorry ha, kasi in-enjoy ko muna yung life ko eh. YOLO. No? You only live once. Pero ano yung sinabi ni Kuya Glenn last week? Yung mga nandito, ano ibig sabihin ng YOLO? Ha? Yo, Lord? Yo, Lord. Nakakalungkot lang po, no, kung minsan, tinetake natin to for granted na, okay lang yan, alam ko na naman yan eh. Pero hindi po natin alam. At tanong, nakakapaghanda po ba tayo sa pagparito or pagbabalik ng ating Panginoon? Ngayon po pag-usapan natin yung the returning Lord. Next slide. In Acts 1:11, ito po yung una kong binanggit kanina. Sabi po dito, this same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. That is certain. Kung paanong sumisikat ang araw at lumulubog to, ganun kasigurado na ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Yesus ay muling magbabalik. Kung paanong may kamatayan at muling pagkabuhay, ganun kasigurado na mangyayari itong bagay na to. Kung kailan, hindi ko po alam. At walang nakakaalam. Alam niyo po ba, even the Son of Man, even Jesus Christ, didn't know kung kailan siya ulit magbabalik? Only the Father knows. Kaya nga sabi ko po sa inyo, nakahanda na yung iwawasiwas na lang yung espada eh. Paparusahan niya na lang eh. Pero hindi pa pwede. Bakit? Nag-ooperate pa ang habag ng Diyos. Nag-ooperate pa ang grace. Pero pag lahat ay nasyera ng gospel, whether tumanggap sila o hindi, pag lahat ay nakarinig ng gospel, and then the end shall come. Pwede po ba kuyang mag-extend ako? Kasi late bloomer ako eh. Hindi ko kasi naintindihan eh. Yung pag-share nito, bilis-bilis eh. No. Nakarinig ka na, di ba? Hudyat na yon. Ipupukol na lang ng Diyos ang espada sa kahatulan. Yun po yung nakakatakot sa hindi mananampalataya. In Matthew 24 verse 30, binanggit po dito, then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Just imagine, the Lamb of God who was slain, kinakaladkad nung panahon ng mga Romano, hubot-hubad, kitang-kita ang pagkalalaki niya, hinagupit, kita ang buto, do sa prophecy walang nabaling buto, ipinako sa cross, kinutya ng tao, minura, dinuraan, sinuotan ng koronang tinik. Pero hindi po doon natatapos yon. Ano pong sabi dito? The Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. He came from humility. He will come back in sovereignty. Baka po inaakala natin, mahabagin naman ang Diyos eh. Baka pagpunta niya rito, isa siyang maamong tupa. No. No. He was slain. He was the lamb who was slain, but He will return as the Lion of Judah. Saan ka nakakita ng lion na lilembot-lembot? Paparito na ako. Sino ang... No! Saan ka nakakita ng lion? Kaya nga, di ba sabi, anong tawag sa lion? The king of the jungle. Kung makita ka ng lion, ito mo yung lion. Meow! Mga kapatid, you should know Jesus very well. In Revelation, tignan nyo, sabi ni Revelation na binabanggit. In Revelation 1 verse 7, sabi ni Apostle John the Beloved, behold, ito yung sabi sa kanya ng Lord, He is coming with clouds and every eye will see Him. Every eye. Sino po dito ang may mata? Makikita nyo.
Kahit bulag kayo, makikita nyo. Ano po sabi diyan? And even they who pierce him, maging yung mga nagpako sa kanya, magre-resurrect yun, bubuhay yun para makita nyo, ito ang pinako nyo. Kuya, paano yung mga matagal na pong namatay? Muling mabubuhay yun. Bakit? Ihahayag si Kristo. Kaya nga Revelation eh. Ano pong sabi dito? And all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. Ano pong ibig sabihin ng will mourn? Kuya, bakit magtatangis? Babalik si Kristo. First, sinabi po ng mga Bible scholar, bakit isinulat yung will mourn? First, hindi po lahat ay magiging mananampalataya. Para sa kanila, tatangis sila dahil sa regret. Hindi namin tinanggap si Kristo. Yung nag-share sa amin dati, pinahiya pa namin, hindi namin tinanggap. Ano pa? Yung iba po ay mako-convict dahil sa kasalanan. Dahil darating ang panahon, si Kristo ay darating. Even the elect, even the teachers of the law, baka matsyempohan pang gumagawa ng kasalanan. At baka na doon, eto na, hindi ako nakapaghanda. And lastly, this is universal recognition. I don't know how it will happen, that every eye will see. Nasa US ka, nasa North America, nasa South America, nasa 7 continents ka. Lahat tayo sabay-sabay nating makikita ang muling pagparito ng Diyos. Paano, hindi ko alam. But one thing is for sure, it will come. Kuya, baka mamaya, graduation ko yon, it will come. Kuya, baka kasal ko yon, it will come. That is certain. That is very, very certain. Therefore, the second coming is, next slide, the second coming is literal, it is physical, it is visible, and of course, it is certain. Baka akala ng iba, baka yung Bible, ano yan, maraming symbolism. You know what, in English, marami kasing literary works. No, kapatid. Hindi uuso ang wisdom ng tao dito. Pag sinabi ng Diyos na muli siyang babalik at bababa siya, literal yon. Pag sinabi na lahat ng mata makakakita, literal yon. Ang dapat lang po nating alamin ngayon, nasaan ka? Kung i-assess mo ang sarili mo ngayon, nasaan ka? In John 14 verse 1 to 3, bigyan ko lang kayo kasi baka mamaya takot na takot na kayo. Sinabi ko po na si Kristo babalik para maningil. Pero wag po kayo mag-alala. Sa paniningil na yon, may reward. Ano pong sabi sa John 14 verse 1 to 3? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may also be. Parang ang gandang nito, parang ang gandang marriage vow, no? Kung nasaan ka, naroroon ako. Mga kabataan ngayon, Lord, diyan ka lang, may pupuntahan ako. Diyan ka lang. Gagawa ako ng kasalanan, Lord, diyan ka lang. Sabi dito ng susunduin ko na nga kayo dahil sa tahanan ng aking ama ay maraming mansions. Tigit-tigisa na kayo. Alam niyo po ba magkano magpalipat ang titulo ng lupa ngayon? 250,000,000. Lupa pa lang, ipapalipat pa lang sa pangalan mo. Ito, sabi ng Diyos, susunduin kita. Hindi niya sinabing susunduin kita, ipapalipat natin yung titulo kasi bibigyan ka na mismo ng bahay. At dito talaga mangyayari yung totoong golden street dahil ang lalakaran mo ay ginto. Ang mahal ng ginto ngayon per gram, no? Nag-promote ng investment. Ang ginto ngayon per gram ay nasa 7,000. Sinusuot, kinukuwintas, pero doon lalakaran mo lang. Yun. Kung susunduin ka ng Diyos. Kung mami, Lord, sama ako. Sino ka? Baka mami ganyan ka pa, Lord, me. No. Baka akala po kasi natin, mahabagin ang Diyos. Tama po yun. Hindi naman po nawawala yun, mahabagin ang Diyos. Pero pag sinundo ka ng Diyos, hindi niyo na yung time. Para doon ka pa hihingi ng tawad. Tapos, ito na po yun. Ito na po yung ginagawa natin na to. No?
At ang nakakatuwa po dito, etong John 14. Ito rin po yung verse na nagsasabi na, yung lagi niyong pinapakanta pag uwian. One way, gusto ko mag one way. Tuwang-tuwa kayo sa one way, basahin niyo yung bago yung one way. Anong sabi doon? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kanta ka ng kanta ng one way. O, kamusta salvation mo? Lo, kasama ba yun? Paano ka naligtas? Di ko alam, in-invite ako sa basketball eh. Tapos ayun, may binanggit nga itong verse eh. Hindi ko alam kung ano yun. Tapos kanta-kanta pa, you are the way, the truth, and the life. Hindi mo alam kung sino yung you na tinatawag doon. Pero prior to that, sabi dito, susunduin tayo ng Diyos. Sino po dito yung excited ng sunduin? Yung iba natatakot. Huwag po kayong mag-alala, kahit close kami ni Lord, hindi ko kayo ipapasundo. Ako talaga sa to lang excited ako. Ang biruan nga namin sa tribe, sabi ko, alam niyo mga kapatid, kung ako man ay kukunin ng Lord, pwede bang sa oras nang ako ay may gawain sa iglesia, at least, nandoon ako sa presensya ng Lord. Kung nasa school, siguro na, Lord, baka, pwede sa loob ng opisina kasi kung nasa labas ako at nag-around sa ako at may mga estudyante, baka galit akong datan ng Lord eh. Darating na sana ako, kaso nga lang, galit ka na naman. Kung sa church, di ba, nasa destiny training ka, tapos sabi nila, naku, Kuya Janma, pag nangyari yun, hindi, ang dami pang aberya. Para pinoproblema na namin. Pero dati takot po talaga ako mamatay. Kasi bakit ang iniisip ko, hala, ilalagay ako sa kabaong tapos pag sinara na, wala na, hindi na ako makahinga. I have a fear. I have a fear of death. Yon ay nung hindi pa napipreach si pastor na alam niyo ba mga kapatid, hindi mo alam na patay ka na. Dahil ikaw, sa Bible nakalagay doon, all of us will fall asleep. Kayo po ba pag matutulog kayo, alam niyong kinabukasan gigising kayo? Di ba hindi? So para ka lang ganun, kaya natanggal yung takot ko. Pero hindi ko naman sasabi, Lord, na mamaya na. Kahit pa paano po, no, may mga aspirations sa buhay na, Lord, gusto kong marating ito. Pero minsan ang inaano ko nga, kaya ano pa ba? Aabutin pa ba? Kung matatapos ko itong pag-aaral ko at pasok ako ng law school, maging abogado pa ba ako? O baka mamaya nasa law school ako, biglang dumating ang Diyos, magagamit ko pa ba? Minsan dumarating sa point na ganun. Hindi ko lang po alam kung ako lang yung nag-iisip ng ganun, pero nag-overthink ako. Hanggang dumating sa point na, kasi bahala na kung kailan darating. Hindi, at least ready. No? Sabi sa 1 Thessalonians 5:2, For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so come as thief in the night. Sino po dito yung naka-experience ng manakawan? Alam nyo? Alam nyo, nananakawan kayo? Ano kayo, naabisuhan kayo ng magnanakaw, mamaya nanakawan kita ha. Kunyari magugulat ka, okay, go na. Sino po dito yung alam na nanakawan siya? Hindi, di ba? Kasi kung alam mong nanakawan ka, mag-ready ka. Baka kahit wala kang padlock, may ipapako mo talaga yung pinto para hindi makapasok eh. Pero alam niyo po, sabi sa 1 Thessalonians, ang pagdating ng Diyos ay parang magnanakaw sa gabi. Ang tapang na lang kung magnanakaw sa umaga, no? Kadalasan ng mga magnanakaw sa gabi, bakit? Madilim, hindi mo alam dahil tulog ka. This is a wake-up call for us. Baka mamaya, ang himbing natin sa paggawa ng makamundong bagay, hindi natin alam darating na ang Kristo. May pelikula po dati ito eh. Thief in the Night yung title. About rapture. Praise and worship pa sila. Old Chapel. Hala, yung pastor na iwan. Tapos nagulat siya. Asan sila? Almost half of the members, wala. Teacher of the law. Naiwan pa siya. Why? Mukhang okay yung puso, mukhang okay yung itsura, neat, tignan, maganda pangangatawan, mukha namang walang bisyo, pero hindi natin alam kung ang puso niya ay napakadumi. Therefore, ano pong sinasabi sa atin ng scripture? Believers must, number 1, stay faithful. Sabihin mo sa katabi mo, maging tapat ka. Walang kasamang kurot, ganun lang. Huwag niyo siyang pilitin. Remain holy. Magpaging banal ka. Sabihin mo sa katabi mo, magpaging banal.
Iba, ang pagpapaging banal po ay sa Diyos, no? Sabihin mo sa katabi mo, continue serving. No, yung pag-aayos ng upuan, yung pagbe-behave lang habang preaching, that is serving, mga kapatid. Para hindi maistorbo yung iba, that is serving. No? Ano pa? Keep watching. Ang watching po dito ay pray. Ang katumbas baka mamaya, oh may, ano bang episode na ako? Keep watching, keep on praying. Why? Because the returning king will come like a thief in the night. And you know what? Jesus is coming again as what? Ano pong sabi dito sa talata? Next. Jesus will come as the King of Kings, as the Lord of Lords, but do not forget, Jesus will come as the righteous judge. Sabihin mo, Lord, kunin mo na ako. Sobrang hirap na po ng inaano ko dito. Ang hirap-hirap po namin. Wala pa po kaming nakukuhang justice. Huwag kang mag-alala, kapatid. Bakit? Jesus Christ will not come not only as King, He will not come not only as Lord of Lords, but He will come as the righteous judge. Hindi ka man makakuha ng katuwiran, hindi ka man makakuha ng hustisya. Ngayon, time will come. You will gain justice na hinahanap mo. In 2 Corinthians 5 verse 10, sabi po dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Sabi po, ang ginamit po dyan ay all. Si pastor, ang primary 12, ang 144, ang member ng TGCCM, ang member ng Universal Church, ang mga Muslim, lahat ng tao sa mundong to, sabi diyan, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Next slide nga, para lang makita natin. Kasi nagkakamali tayo sa pag-aakala natin na lagi na lang natin ginagamit na katwiran yung, it is by grace by which we are saved through faith. It is not by good works. That's true. Pero basahin po natin ang buo yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 2 verse 8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Pinuputol nila eh. Ano po yung sinabi ni Apostol Pablo na kasunod? For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do, which God prepared in advance for us to do. Pakibalik sa 2 Corinthians 5 verse 10. Anong sabi dito? That each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or... Nakakahiya naman, kapatid. Tinanggap mo ang kaligtasan ng Diyos dahil sa kahabagan, pero numero 1 kang gumagawa ng masama sa kapwa mo. Primary 12 ako ni Pastor Modi. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Lumayas kayo sa harapan ko. Yung isang upuan nandiyan ako upo, ayoko na may katabi. It is by grace by which I am saved. Nakalimutan mo ata na nung tinanggap mo yung kahabagan ng Diyos, ine-expect ng Diyos na gagawa ka ng mabuti. Bakit? Kasama yon doon sa paghatol. Kaya yung mga gumagawa ng masama sa kapwa, kapatid, nag-iipon ka ng pwedeng i-argue pagdating ng judgment seat of Christ. In 2 Timothy 4 verse 8, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Look at the position or yung status na binanggit ni Timothy. Which the Lord, the righteous judge. Hindi niya binanggit. Which the Lord, the Savior. Which the Lord, the Lamb who was slain? No. Which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. At anong gagamitin pamantayan ng Diyos? Kung anong pamantayan, kapatid, ng pamumuhay mo dito sa lupa. That's why kanina bago tayo magsimula, ano pong lagi kong sinasabi, let us not take it for granted na yung
sukdulan ng biyaya ng Diyos, that's correct. Pero ano yung dapat natin gawin? Bilang mga nakakakinig nung grace ng Lord na yon, itago natin? Baka sabihin sa atin ng mga angels, o yun ang ginagawa nyo, nakatingala pa kayo dyan. Hinintay namin kasi bumalik. Hindi mo alam kung kailan, di ba? O anong dapat mong gawin? Go and make disciples muna, kapatid. Alagaan mo yung pinaalaga sa'yo ng Lord. Lord, hindi ko na kaya, matitigas ang ulo. Hindi marunong makinig. Alagaan mo. Dahil pag nalagaan mo yan, at bumalik ang Lord, anong sasabihin ng Lord? Diyan ma, good and faithful servant. Kung halimbawa, ikaw, as alaga mo, anak ko Lord, napakakulit. Nai-stress ako atakin ako sa puso, pinabayaan ko na. Ikaw na wicked, lumayas ka sa harapan ko. Lord, hindi mo nakikita yung hirap ko. Palit tayo, palit pato, ikaw pa ako sa krus, ako dyan. Ano? Hindi ko alam kung susunod ka talaga. No? In Revelation 21 verse 4, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Just imagine, buhay na walang hanggan, wala nang pighati, wala nang iiyak. No more pain, for the former things have passed away. Kailan po yan? Sa paghahari ng Kristo. Pero lagi po nating tatandaan, next slide, the reign of Christ is the day of justice, it is the day of reward, it is the day of judgment. Much more, it is a day of restoration. Without the resurrection, there is no restoration. Without the gospel, there is no resurrection. Or there is no resurrection without the gospel. Pero mga kapatid, ang muling pagparito ng Panginoon bilang ating Panginoon, tunay na Panginoon, ay hindi malamya. Hindi niya ito gagawin ng parang, depende sa context mo, kasi ikaw ay batang Kristiyano pa, no. Ano pong sabi doon? Buong katarungan niyang gagawin. Ang paghatol, ang pagbibigay ng reward, at ang restoration. Sino po dito gusto ng restoration? Sino po dito ready sa restoration? I-ready mo muna ang sarili mo in judgment. I-ready mo muna ang sarili mo in having justice. It is true that Jesus Christ was the Lamb who was slain. And it is also true that He will come back as the roaring lion. Next slide. In Revelation 22 verse 20, ayan, talagang tatapusin ko ata to sa Apokalipsis. Sabi po ni John, sabi ng Panginoong Jesus, kay Juan, surely I am coming quickly. Pwede niyang banggitin, surely I am coming. That's certain. But look at the word na ginamit. Surely, I am quickly coming. I am coming quickly. Mabilis. Ano pong sagot ni John? Hindi siya nagtanong. Wala, Lord, hindi pa ready. No. Ano sabi ni John? Amen. Even so, come, Lord Jesus. Ano sabi niya? Dumating ka nawa. Yung sinabi po ditong word na erkomai in Greek at yung Aramaic na maranatha, Maranatha po kasi is Aramaic word. Pero ginamit po yan sa Corinthians. Pero yung ginamit na word na even so come Lord Jesus, yung erkomai, alam niyo po ba ang katumbas nito? Ito po ay request ng longing. To express the joyful, expectant hope of Jesus Christ's return. Hindi siya natatakot. Yung sinabi niya, sige Lord, dumating ka na. Excited si Apostol Juan sa pagdating ng Panginoon. But the question is, eto rin ba yung babanggitin natin na even so, come Lord Jesus? Or baka babanggitin mo, sabi ni Jesus Christ, surely I am come quickly. Lord, wait. Wait. Di pa ako tapos mag-aral. Kalma. No. Surely I am coming quickly. Pero hindi po doon natatapos yun.
Nagawa na po ng Panginoong Hesus ang pagliligtas. Na ibibigay niya na ang habag, ang sukdulang biyaya. What's our mission? The risen King must be preached before the returning Lord appears. Before the returning Lord appears, the risen King must be preached. But you know, ano pong sabi doon sa Romans? How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him whom they have not heard? And how shall they have heard or hear without a preacher? Ano pong kinakailangan para marinig? May magsasalita. Sino po yon? Sabihin mo sa katabi mo, tayo yon. Huwag mo sabihin na ikaw yon, tayo. Ang ginamit po na word ay tayo yon. Isa na makakilala sa Diyos dahil sa pagsunod mo, baka hindi mo kapatid alam kung anong celebration ang nangyayari sa langit. How much more yung result ng wave ng conquest natin na ilan ang nasyera ng gospel at yun ay nagpatuloy. Sabi po dito, and how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? Sabi nung iba, hindi naman kasi ako magpag-share ng gospel, hindi naman ako nauutusan. Kapatid, nabasa mo ba yung Matthew 28:18-19? Oo, memorize ko nga yun eh. Wala nag-uutos. Ano nakalagay doon? Memorize ko yun. All authority in heaven and earth has been given to me. Go and make disciples. O kapatid, nung pagkakabasa mo ng go and make disciples, wala naman kasi nagasabi na para sa akin yun. Pag ang Diyos ay nagsalita sa iyo in an audible voice at sasabihin sa iyo, hoy, kilos, maniniwala ka kaya? Yung may preacher nga na nagasabi na yon ay para sa atin at ipapahayag natin, hindi pa tayo makasunod. How much more na yung boses na hindi natin nakikita. In conclusion, the cross proves His love. The resurrection proves His power. The ascension proves His authority. And the second coming will prove His glory. Pinatay siya. He came from humble beginnings, but He will return in great sovereignty. But what is our job? Ano ngayon kung napakinggan natin yung risen King, returning Lord? Next slide. In Romans 10 verse 9, everybody read in 1, 2, and 3. Lalabas yan. Lalabas talaga yan. Hintayin lang din natin. No? Ayan. And read. If you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart, confession and have faith in Him, that God raised Jesus from the dead, from that cross, from that curse, ano sabi dyan? You will be saved. This is how grace operates. Dito po umiiral ang kahabagan ng Diyos sa pananampalataya at sa pagko-confess. Again, time will come that grace will not operate anymore because that is already judgment. At ibabalik ko po kayo doon sa dalawang prinsipyo po na ating sinabi kanina. Next. The two unshakable truth, Jesus Christ reigns as King. Nagahari na po ang Panginoong Hesus bilang King. And the second one is, Jesus Christ is returning Lord. Hindi siya babalik para ipamper ka. Hindi siya babalik para lang ma-comfort ka. No. He conquered the grave. He was preached through all the earth. But lo and behold, Jesus Christ is the returning
Lord. I will read some of the excerpt lang no, ng binanggit ni Pastor Vlad. Pakinggan niyo, hindi po naka-flash ito, no? But I want you to hear every word or every detail. Bibilisan ko lang po. Jesus' first coming was in humility to save. His second will be in glory to judge and reign. He came as the lamb. He is coming as the lion. He came riding a donkey. He's coming on a white horse. He came as a humble servant. He's coming as sovereign king. He came in suffering. He's coming in glory. He came to a manger. He's coming to a throne. He was seen by few. He will seen by every eye. He came to save. He's coming to judge and reward. He wore a crown of thorns. He will wear many diadems. He stood silent before accusers. He'll come with a shout and a trumpet. He wept over Jerusalem. He will reign in Jerusalem. His hands were pierced. He will rule with a rod of iron. He came in weakness. He's coming in power. He came as a seed that fell into the ground. He's coming to harvest the earth. He came largely in obscurity. He's coming with angels and saints. He offered mercy. He will execute justice. He was rejected by men. He will be confessed by all. He carried a cross. He will carry a sword. He came as the Word made flesh. He's coming as faithful and true, the Word of God. He cut the new covenant. He will consummate the kingdom. He washed feet. He will tread the winepress. He prayed, Father, forgive. He will bring vengeance on his adversary. And lastly, his glory was veiled. His glory will be revealed. The risen King will returning Lord. I want to go back to the previous verse, the last verse. Romans 10, verse 9. Some of us have known Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. But did we confess with our mouth that the Lord Jesus, that Jesus na ipinako sa cross ay Lord? Tayo ba'y nananampalataya sa Kanya? And if so, ano pong sabi diyan? You will be saved. That in my Father's house, there are many mansions. Kung hindi magkagayon, susunduin ko na kayo. But are we ready? Do not talk to your seatmate. Ask yourself, am I ready? Maranatha. Dumating ka nawa, Panginoon. Pero nung sinabi ko bang dumating ka nawa, Panginoon, erkomai. Am I ready? I invite everyone to please close your eyes. Let us reevaluate ourselves. What is our position then? Nasaan tayo doon sa progress na ating salvation? Most of us will say, Lord, Abba Father, you are the risen King. But you forgot. He is returning, Lord. Let us reevaluate ourselves. At kung meron pong bagay pa na hindi natin inaisusuko sa Diyos, hindi pa malinaw sa atin na ilatag natin ang ating pananampalataya sa Kanya, let us take this opportunity na magpalinis tayo sa Diyos. As Ephesians 2 verse 8 to 10 says, it is by grace by which you have been saved through faith, and this is not from yourselves.
it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, to do the Great Commission. And if the judgment seat of Christ came, we will receive the things done in the body according to what He has done, whether good or bad. Aming Diyos, maliwanag po sa amin ang kamatayan ng Kristo sa krus. Maliwanag ang muling pagkabuhay ng aming tagapagligtas. At may katiyakan din po kami, Panginoon, na siya'y muling magbabalik. Hindi upang alipustahin, hindi upang kawawain, Panginoon. This time, He will come as the mighty King, the returning Lord. Ihanda mo kami, Panginoon. Ihanda mo ang aming pananampalataya na sa muling pagbabalik ng Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, and the righteous Judge, nakita mo ang aming buhay na nakapagbigay sulit sa iyo at ikaw po ang magbabanggit sa amin. Well done, good and faithful servant. Panginoon, maraming salamat po sa sukdulang biyaya. Salamat po sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa cross. Salamat sa muling pagkabuhay niya, that there is resurrection, and in the coming days, there are restoration, Panginoon, sa buhay po namin. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord God, na naririto, at patuloy po, Lord God, maihanda kami. Hindi, Lord God, sa mga kaabalahan namin, kundi sa muli mong pagparito. Sa iyo po ang kapurihan naming Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen.